Ang bawat patak ng ulan ay parang malalamig na karayom na tumutusok sa balat ni Leah. Humigpit ang hawak niya sa maliit at nanginginig na kamay ni Marco. Ang batang kanina lang ay nakita niyang basang-basa sa ilalim ng waiting shed. Diyos ko, anong ginagawa ko? Ang tanong ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mabigat na pagkabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na bakal ng service gate ng mansyon ng mga Montenegro, sapat lang para makalusot ang payat nilang mga katawan. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat alulong ng hangin ay parang sigaw na nagsasabing, "Mahuhuli ka." Isinara niya ang pinto ng walang tunog. Madilim ang paligid, tanging ang malabong ilaw mula sa kusina ang nagbibigay liwanag sa kanilang daraanan. "Dito tayo," bulong niya sa bata na nakayakap lang sa kanyang binti, takot na takot. Habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong, hindi mapigilan ni Leah na maalala ang huling tawag ng kanyang ina mula sa Samar. Ang boses nito ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng hangin na humahagupit sa kanilang munting bahay. "Anak, ayos lang kami dito." Pilit na pinapasigla ng kanyang ina ang boses, pero rinig na rinig ni Leah ang panginginig nito. "Huwag mo kaming alalahanin. Mag-ingat ka dyan sa Maynila." Pagkatapos noon, naputol na ang linya. At sa loob ng 3 araw, wala na siyang natanggap na balita. Ang tanging alam niya ay sinalanta ng super typhoon ang kanilang probinsya. Ang trabahong ito, ang pagiging katulong sa mansyon ng mga Montenegro, ang tanging pag-asa niya, ang tanging paraan para makapagpadala ng tulong sa oras na muli niyang makontak ang mga ito. Kaya naman nang makita niya si Marco kanina, sa kanyang day off, basang sisiw at nanginginig sa gutom at ginaw, nakita niya sa mga mata nito ang sarili niyang mga nakababatang kapatid. Hindi niya ito kayang talikuran. Ibinigay niya rito ang nag-iisa niyang tinapay at sa isang desisyon na hindi pinag-isipan, isinama niya ito pabalik sa mansyon. Isang desisyon na siguradong ikatatalsik niya sa trabaho kapag nalaman. Nakarating sila sa kanyang maliit na silid. Ito ang pinakamaliit na kwarto sa buong mansyon, pero para kay Leah, isa itong palasyo kumpara sa pansamantalang tirahan ng kanyang pamilya ngayon. Agad niyang kinuha ang malinis na tuwalya at pinunasan ang buhok at katawan ni Marco. "Ano na ulit ang pangalan mo?" tanong niya habang pinupunasan ito. "Marco po," sagot ng bata, halos pabulong. "Ako naman si Ate Leah." Ngumiti siya, kahit na ang puso niya ay parang sasabog na sa kaba. "Huwag kang mag-alala, Marco. Ligtas ka na dito." Ibinigay niya kay Marco ang isa sa kanyang mga lumang t-shirt para ipamalit sa basang damit nito. Maluwag ito sa bata, pero tuyo at malinis. "Salamat po, Ate Leah," sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang isang munting na munting ngiti sa mga labi nito. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa isang madilim na silid na puno ng mga monitor, isang lalaki ang tahimik na nakaupo, si Don Alejandro Montenegro. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang screen, ang screen na nagpapakita ng live feed mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa kwarto ni Leah. Kitang-kita niya ang lahat, ang pagpasok ng dalawa, ang pag-aalaga ng dalaga sa bata, ang bawat galaw, ang bawat salita. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Walang emosyon na mababasa sa kanyang mukha. Pinindot niya ang isang buton at nag-zoom in ang kamera. Nakatuon sa mukha ng batang lalaki. Pinagmasdan niya kung paano inayos ni Leah ang isang lumang kumot at unan sa sahig sa ilalim ng kanyang kama. "Dito ka muna matutulog ngayong gabi, ha?" Malamig na sabi ni Leah kay Marco. "Para kung may biglang kumatok, hindi ka nila makikita." Tumango lang ang bata at mabilis na humiga. Kinumutan siya ni Leah at hinaplos ang kanyang buhok hanggang sa unti-unti itong nakatulog. Napabuntong hininga si Leah
Nang makitang mahimbing na ang tulog ni Marco, sa wakas, isang sandali ng kapayapaan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at ipinikit ang mga mata. Bukas niya poproblemahin kung ano ang susunod na gagawin. Ang mahalaga, ngayong gabi, pareho silang ligtas. Pareho silang may bubong na masisilungan. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang binasag. Tok! 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 Tatlong malalakas at nagmamadaling katok sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Kilala niya ang mga katok na yon. Kilala niya ang awtoridad sa bawat tunog. Kasunod nito ay isang boses na malamig pa sa yelo. Isang boses na laging nagpapabilis ng kanyang pulso sa takot. Ang boses ng mayordoma ng mansyon. Leah, buksan mo ang pinto. Sa loob ng security room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na asul na ilaw ng 20 monitor na nakahanay sa pader. Para kay Don Alejandro Montenegro, ito ang kanyang kaharian. Dito, siya ang Diyos. Nakikita niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Ang bawat sulok ng mansyon, bawat galaw ng mga kasambahay ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Control. Ito ang salitang bumuhay sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor na may numerong 16, ang kamera sa silid ni Leah. Nakikita niya ang takot sa mukha ng dalaga nang marinig nito ang katok ni Marites. Nakikita niya kung paano ito nataranta, ang mabilis na pag-iisip nito habang itinutulak ang bata papasok sa aparador ng mga damit. Isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging reaksyon ni Alejandro. Hindi niya inaasahan yon. Mabilis mag-isip ang babae. Pinindot niya ang isang switch at ang mahinang audio mula sa hallway ay pumasok sa mga speaker. "Leah, alam kong gising ka pa. Buksan mo ito," sigaw ni Marites. Pinanood ni Alejandro kung paano huminga ng malalim si Leah bago buksan ang pinto. Ngumiti ito ng pilit. "Ma'am Marites, gabi na po. May kailangan po ba kayo?" "Tinitingnan ko lang kung maayos na ang lahat. Narinig ko kasing may kausap ka," sabi ni Marites. Ang mga mata ay parang agilang sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. "Ah, baka po sa cellphone na lang. Kausap ko po ang pamilya ko sa probinsya." Mabilis na sagot ni Leah. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang likuran. Pumasok si Marites sa loob. Lumakad paikot. Tiningnan ang ilalim ng kama. Binuksan ang bintana. Bawat kilos niya ay nagpapakaba kay Leah at si Alejandro. Mula sa kanyang trono ng mga screen ay pinapanood ang bawat sandali. Isang maling galaw lang ng dalaga. Tapos ang lahat. Ngunit walang nakita si Marites. Sa huli, sumuko ito at lumabas ng kwarto na may halong pagkadismaya. "Siguraduhin mong natutulog ka na. Maaga pa ang gising bukas." Nang magsara ang pinto, napasandal si Leah dito at napahawak sa kanyang dibdib. Kitang-kita ni Alejandro ang luhang namumuo sa mga mata nito. Maya-maya, dahan-dahan nitong binuksan ang aparador. Lumabas si Marco. Takot na takot. Niyakap ito ni Leah ng mahigpit. Pinatay ni Alejandro ang audio. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ngunit sa isipan niya, isang alaala ang biglang nag-ingay. Ang alaala ng isang gabi, 10 taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan huli niyang nakita ang kanyang anak na si Miguel. Masaya itong nagpaalam sa kanya. Hawak ang isang laruang kotse na gawa sa kahoy. Ang laruang siya mismo ang gumawa. Pagkatapos noon, isang tawag sa telepono ang sumira sa kanilang mundo. Isang tawag na humihingi ng ransom. Ginawa niya ang lahat, ibinigay ang lahat, pero huli na. Ang kontrol na akala niya ay hawak niya sa kanyang buhay ay nawala na parang bula. Kaya niya ipinalagay ang mga kamera sa bawat pader, sa bawat pasilyo. Sinumpa niya sa sarili na hindi na siya muling magiging bulag. Hindi na muli siya niyang mawawalan ng kontrol. Pero ngayon,
Ang mga kamera na yon ay nagpapakita sa kanya ng isang sikretong hindi niya inaasahan. Isang sikretong nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanya. Sa mga sumunod na oras, hindi maalis ni Alejandro ang tingin sa monitor 16. Pinanood niya si Leah na ibahagi ang sarili nitong hapunan, isang platong kanin at tuyo sa bata. Pinanood niya kung paano nito kinuha ang isang lumang dyaryo at matiyagang tinuruan si Marco ng mga letra. A, B, K. Wala siyang marinig, pero nababasa niya sa galaw ng mga labi ni Leah. Ang eksena ay tahimik. Simple, ngunit meron itong init na matagal nang nawala sa mansyon. Ang bahay na ito ay naging isang malamig na museo ng mga alaala. Isang malaking puntod para sa kanyang pamilya. Siya at ang kanyang asawang si Isabela ay parang dalawang multo na lang na naglalakad sa mga pasilyo nito, hindi nag-uusap, hindi nagtitinginan. Kinabukasan, isang insidente ang muling gumising sa natutulog na mansyon. Habang naglilinis si Leah sa sala, aksidente niyang nabasag ang isang mamahaling florera. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Agad na dumating si Marites, handa nang magalit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang lumabas mula sa hagdanan. Si Doña Isabela. Napahinto ang lahat. Si Isabela ay bihirang lumabas ng kanyang silid. Sa kanyang puting bestida, mukha siyang isang anghel na napadpad sa lupa. Maganda, ngunit walang buhay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tiningnan niya ang mga bubog sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leah, na nakayuko at nanginginig sa takot. Hindi nagsalita si Isabela. Walang sinabi. Tinalikuran lang niya ang eksena at nagpatuloy sa paglalakad na para bang walang nakita, walang narinig. Nakahinga ng maluwag si Leah pero naiwan siyang may kakaibang pakiramdam. Ang lamig sa mga mata ng ginang ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Gabi. Muling nag-iisa si Alejandro sa kanyang silid. Hindi siya mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya muli ang mga recording mula kagabi. Paulit-ulit. Mabilis. Mabagal. Itinigil niya ang video sa eksena kung saan inihahanda ni Leah ang tulugan ng bata sa ilalim ng kama. Pinalaki niya ang imahe, muli niyang pinagana, at doon niya nakita. Bago ito matulog, may isang bagay na mahigpit na hawak si Marco. Isang maliit, maitim na bagay. Pinalinaw ni Alejandro ang imahe, bawat pixel ay kanyang sinuri, at tumigil ang kanyang paghinga. Isang laruang kotse, gawa sa kahoy. Hindi niya kailangang makita ito ng malapitan. Alam niya ang bawat ukit, ang bawat guhit sa laruang yon. Siya ang gumawa noon. Para kay Miguel. Iyon ang paboritong laruan ng kanyang anak. Ang laruang kasama nito sa huling larawan, bago ang lahat ng trahedya. Paano? Paanong napunta sa batang kalye na ito ang laruan ng kanyang namatay na anak? Ang pagdududa ay parang laso na gumapang sa kanyang sistema. Sino ang babaeng ito? Sino ang batang ito? Isa ba itong kasinungalingan? Isang masalimuot na plano para pasukin ang kanilang buhay? Ang kontrol na pinaghirapan niyang itayo ay biglang gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam si Don Alejandro Montenegro ng takot. Hindi takot na may mawawala sa kanya, kundi takot sa isang sikretong nagsisimula palang mabunyag sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay Leah. Ang bawat kilos niya ay maingat. Ang bawat paghinga ay sinusukat. Ang mga mata ni Ma'am Marites ay tila laging nakabantay sa kanya. Isang pares ng matalas na matang naghahanap ng kahit anong pagkakamali. Kung nagwawalis siya sa hardin, bigla itong susulpot sa kanyang likuran. Bilisan mo ang trabaho, Leah. Hindi ka pinapasweldo para magmuni-muni.
Kung naghahanda siya ng merienda sa kusina, sisilipin nito ang bawat sangkap na kanyang hinahawakan. Siguraduhin mong tama ang sukat. Ayaw ni Don Alejandro ng masyadong matamis. Pakiramdam ni Leah ay unti-unti siyang nauubusan ng hangin. Ang bigat ng kanyang sikreto ay pasan-pasan niya sa bawat sandali. Sa araw, siya si Leah, ang bagong katulong na laging nakayuko at takot magkamali. Sa gabi, sa loob ng kanyang maliit na silid, siya si Ate Leah, ang tagapagtanggol at kaisa-isang pamilya ni Marco. Ang tanging nagpapalakas ng kanyang loob ay ang unti-unting pagbabago ni Marco. Ang dating laging tahimik at matamlay na bata ay nagkakaroon na ng kulay sa mga pisngi. Ang mga mata nito ay mayroon ng kislap. Sa gabi, bago sila matulog, kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanilang buhay sa Samar, sa mga alon, sa mga bangka, at sa mga bituin na kitang-kita mula sa kanilang dalampasigan. Pag okay na ang lahat, Ate Leah, pwede ba akong sumama sa inyo doon? Tanong ni Marco isang gabi. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Leah at hinaplos ang buhok nito. Oo naman, magugustuhan ka ng mga kapatid ko. Ngunit ang munting mundo na kanilang binuo ay biglang guguho. Isang gabi, nagising si Leah sa isang mahinang tunog, isang pag-ungol. Kinapa niya ang switch ng ilawan sa tabi ng kama. Sa malabong liwanag, nakita niya si Marco na nakabaluktot sa ilalim ng kama, nanginginig. Agad siyang napabangon. Nilapitan niya ang bata at hinipo ang noo nito. Napakainit. Parang nag-aapoy. Marco? Marco, anong nararamdaman mo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ang mga mata ng bata ay bahagyang nakabukas. Maningning dahil sa lagnat. Nanay, malamig po. Di bulong nito. Hindi na halos maintindihan. Nagsimula itong magsalita ng kung ano-ano, mga salitang walang kabuluhan. Nilalagnat ito ng mataas at nagdedeliryo. Panik. Iyon ang unang naramdaman ni Leah. Isang matinding panik na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Ano ang gagawin niya? Hindi niya maaaring dalhin si Marco sa ospital. Hindi niya maaaring sabihin kahit kanino. Kailangan niya ng gamot. Ngayon na. Naalala niya ang first aid kit sa kusina. Siguradong meron dong gamot para sa lagnat. Pero paano siya makakalabas? Paano kung magising si Ma'am Marites? Tiningnan niya ang natutulog na bata. Ang hirap nitong paghinga ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Wala na siyang pakialam. Bahala na. Kailangan niyang sumubok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat maliit na kalansing nito ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Sumilip siya sa pasilyo. Madilim at walang tao. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Ang mga paa ay walang sapin para hindi makalikha ng ingay. Ang bawat hakbang ay isang panganib. Ang bawat anino ay parang isang halimaw na nag-aabang. Malapit na siya sa pinto ng kusina nang bigla siyang makarinig ng tunog, ang pagbukas ng isang pinto sa itaas. Sa ikalawang palapag, sinundan ito ng mga yabag. Mga yabag ni Ma'am Marites. Papunta ito sa direksyon ng hagdan. Papunta ito sa direksyon niya. Nataranta si Leah. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking cabinet sa pasilyo. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas, at sigurado siyang maririnig ito ni Marites. Narinig niya ang mga yabag na bumababa sa hagdan, dahan-dahan, bawat hakbang ay nagpapabigat sa tensyon. Palapit ito ng palapit. 1 metro. Kalahating metro. Narito na. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata, naghihintay na mahuli. Ito na ang katapusan. Ngunit biglang tumigil ang mga yabag. Isang ilaw ang bumukas mula sa isa sa mga silid sa itaas. Ang study room ni Don Alejandro. Marites. Ang boses ni Don Alejandro ay malakas at may awtoridad.
bumabasag sa katahimikan. Nagulat si Marites. "Sir, gising pa po pala kayo? Pumunta ka dito. May kailangan akong itanong tungkol sa report na iniwan mo kanina." Ang boses ni Don Alejandro ay walang bakas ng anumang emosyon, kalmado, pero may diin sa bawat salita. "Pero sir, hating gabi na po," pag-aatubili ni Marites. "Ngayon na." Walang nagawa si Marites kundi ang sumunod. Narinig ni Leah ang mga yabag nito na muling umakyat sa hagdan at pumasok sa study room. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leah. Mabilis ngunit maingat siyang pumasok sa kusina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang first aid kit. Paracetamol. Bingo! Kumuha rin siya ng malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad niyang pinunasan ng basang bimpo ang noo, leeg, at mga braso ni Marco. Matiyaga niyang pinainom ng gamot ang bata, kahit pahirap itong lumunok. Naupo siya sa sahig sa tabi ni Marco. Hindi inaalis ang kanyang kamay sa noo nito. Dito lang siya. Hindi niya ito iiwan. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Poprotektahan niya ang batang ito, anuman ang mangyari. Buong magdamag siyang nagbantay, pinupunasan ng pawis nito at binubulungan ng mga salita ng pag-asa hanggang sa unti-unting bumaba ang lagnat nito kasabay ng pagsikat ng araw. Kinabukasan, pagod na pagod si Leah, ngunit panatag ang kanyang loob. Maayos na si Marco, ngunit sa kanyang paglabas ng silid para magsimula ng trabaho, may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Isang maliit na paper bag ang nakalagay sa sahig, sa tapat mismo ng kanyang pinto. Nagtataka. Dahan-dahan niya itong dinampot at sinilip ang laman. Sa loob, may isang kahon ng paracetamol syrup para sa mga bata, isang maliit na tetra pack ng gatas, at isang supot ng pandesal. Napatingin si Leah sa paligid. Ang pasilyo ay tahimik at walang tao. Walang sino man. Sino ang nag-iwan nito? Si Ma'am Marites? Imposible. Ang ibang mga katulong, paano nila malalaman? Isang katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang pangyayari kagabi, ang biglaang pagtawag ni Don Alejandro kay Marites. Nagkataon lang ba ang lahat? O napahigpit ang hawak ni Leah sa paper bag. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang oras sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi gumagalaw. Para kay Doña Isabela, ang bawat araw ay isang pag-uulit lamang ng kahapon, isang mahabang, walang katapusang katahimikan. Ang mga pasilyo ay malalamig. Ang mga kasangkapan ay laging nababalutan ng alikabok na siya lang ang nakakakita, at ang amoy ng mga bulaklak sa florera ay laging may halong amoy ng pagkabulok. Siya ay isang anino sa sarili niyang pamamahay. Naglalakad siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay dinadala siya sa mga lugar na pamilyar, ngunit wala ng kahulugan. Ang hardin kung saan dati puno ng tawanan. Ang sala kung saan dati may masasayang kwentuhan. Ngayon, lahat ay tahimik. Lahat ay walang buhay, tulad niya. Ngunit sa araw na yon, may isang bagay na iba, isang tunog. Sa una, inakala niyang guni-guni lang niya ito. Isang mahina, halos pabulong na halakhak. Isang tunog na napakatagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. Kaya't ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa, kundi pagkalito. Napatigil siya sa gitna ng pasilyo. Itinagilid niya ang kanyang ulo, sinusubukang hanapin ang pinanggagalingan ng tunog. Muli niya itong narinig. Mas malinaw ngayon. Isang tunog ng purong saya ng isang bata. Ang kanyang mga paa ay kusanang gumalaw, sinusundan ng tunog na parang isang malamig na haplos sa kanyang natutulog na kaluluwa. Dinala siya nito sa isang bahagi ng bahay na bihirang-bihira niyang puntahan. Ang pasilyo patungo sa mga silid ng mga kasambahay.
Humihina at lumalakas ang tunog na para bang may naglalaro ng taguan. At pagkatapos, narinig niya ito ng malinaw, nagmumula sa likod ng isang partikular na pinto. Ang huling pinto sa pasilyo. Ang silid ng bagong katulong, si Leah. Nakatayo siya roon, sa labas ng pinto, hindi gumagalaw. Napakalapit niya. Isang pinto na lang ang pagitan nila. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas, nanginginig, na para bang may sarili itong isip. Aabutin na sana niya ang doorknob. Bubuksan niya sana. Ngunit bigla, parang may kung anong humila sa kamay niya pabalik. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan, matingkad at masakit. Nasa hardin sila. Ang init ng araw ay kaaya-aya sa balat. Ang amoy ng damo at mga rosas ay nanunuot sa hangin. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, ang tumatakbo pa ikot-ikot sa kanya. Ang buhok nitong itim ay kumikinang sa sikat ng araw. "Mama, tingnan mo! Ang bilis ko!" Sigaw ng bata. Ang tawa nito ay tumataginting. Mas masaya pa kaysa sa huni ng mga ibon. Lumuhod siya para maging kapantay nito. "Oo nga, anak. Ikaw na ang pinakamabilis na bata sa buong mundo." Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Ang init ng maliit nitong katawan. Ang amoy ng pulbos at pawis. "I love you, Mama. I love you more, my sweet Miguel." Ang alaala ay parang isang matulis na kutsilyo na biglang tumarak sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Ang sakit. 10 taon na ang nakalipas, pero ang sakit ay naroon pa rin, sariwa, brutal at walang awa. Ang halakhak sa likod ng pinto ay biglang naging isang anyo ng pagpapahirap. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Isang multo ng isang kaligayahang hindi na kailanman magbabalik. Mabilis siyang tumalikod. Ang mga paa ay nanginginig. Habang mabilis siyang naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagtakas. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang takasan ang tunog na yon. Nakarating siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya dito. Ang likod ay dumidikit sa malamig na kahoy. Dito, ligtas siya. Dito, tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ay isang malawak na nakawalan. Napaupo siya sa gilid ng kama at doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang mga ito ay naging isang agos na hindi na niya mapigilan. Humagulgol siya. Hindi isang mahinang pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng isang dekada. Umiyak siya para sa batang nawala, para sa asawang nawalan na rin niya ng koneksyon, at para sa sarili niyang unti-unting namamatay sa bawat araw na lumilipas. Gabi na nang pumasok si Alejandro sa kanilang silid. Bihira na silang magsabay. Ang kanilang kwarto ay may 2 pinto, 2 banyo, 2 buhay na halos hindi na nagtatagpo. Ngunit ngayon, naabutan niya si Isabela na nakaupo sa harap ng salamin, nakatingin sa kawalan. "Isabela?" Tawag niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi lumingon si Isabela. Ang mga mata niya ay nakatitig sa refleksyon ng asawa sa salamin. Ang mga mata niya ay namumugto. "Alejandro," sabi niya. Ang boses ay mahina at garalgal dahil sa pag-iyak. "May naririnig ka bang bata sa bahay na to?" Ang tanong ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Napatigil si Alejandro. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang biglang nabuo. Nahuli na ba sila? Ang paper bag misteryoso sa labas ng kanyang pinto
ay nag-iwan kay Leah ng dalawang bagay. Isang maliit na piraso ng pag-asa at isang mas malaking dosis ng pag-iingat. Kung sino man ang tumulong sa kanya, isa itong anino na ayaw magpakilala. At kung mayroon siyang kakampi, nangangahulugan lang na mas kailangan niyang maging maingat para hindi ito madamay. Ngunit ang pag-iingat ay isang bagay na mahirap gawin kapag ang bawat galaw mo ay binabantayan. At si Marites ay isang ekspertong bantay. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Leah ang paghigpit ng tali sa kanyang leeg. Ang mga tanong ni Marites ay naging mas matalas. Ang mga tingin nito ay mas mapanuri. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak ang ibang mga katulong sa sala, tinipon sila ni Marites. "Makinig kayong lahat," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Napansin ko na may ilang bagay na nawawala sa kusina nitong mga nakaraang araw. Hindi malalaking bagay. Isang mansanas dito, isang piraso ng tinapay doon. Huminto ito at tiningnan sila isa-isa. Ngunit ang mga mata nito ay pinakamatagal na tumitig kay Leah. "Mag-ingat kayo sa mga gamit dito," pagpapatuloy ni Marites. "Lalo na sa pagkain. Mahirap na. May mga daga na kahit sa araw ay lumalabas." Ang mga salita ay tumagos sa balat ni Leah na parang maliliit na karayom. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Napayuko na lang siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang puso niya ay kumakabog sa hiya at takot. Kinahapunan, habang naglilinis siya ng kusina, nakita niya ito. Sa gitna ng malaking mesa, nakalagay sa isang mamahaling pinggan, ay isang napakagandang chocolate cake. Ang icing nito ay makintab na parang salamin at may mga piraso ng berries sa ibabaw na parang mga hiyas. Ito ang klase ng pagkain na sa panaginip lang niya nakikita. Bigla niyang naalala si Marco. Hindi pa ito kailanman nakakatikim ng ganito. Kahit kailan. Ang tanging matamis na natitikman nito ay ang mga tira-tirang candy na napupulot sa daan. Isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Marco na magniningning sa tuwa kapag nakita nito ang cake. Ang nangiti nito kapag natikman nito ang tsokolate. "Huwag, Leah," saway niya sa sarili. "Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo." Pero ang tukso ay napakalakas. Isang maliit na piraso lang. Isang napakaliit na piraso. Hindi naman siguro mapapansin. Para lang mapasaya si Marco. Lumingalinga siya sa paligid. Walang tao. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng refrigerator. Mabilis ang kanyang mga galaw. Kumuha siya ng isang maliit na plato at tinidor. Maingat niyang hiniwa ang isang napakaliit na piraso mula sa likurang bahagi ng cake, kung saan hindi ito gaanong kapansin-pansin. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang apron. Nakahinga siya ng maluwag. Walang nakakita. Ngunit pagtalikod niya, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Marites. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Nakatayo lang ito roon. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. At sa mga labi nito ay may isang maliit, nakakakilabot na ngiting tagumpay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leah. Nahuli siya. Kitang-kita nito ang lahat. "Magaling," sabi ni Marites. Ang boses ay puno ng panuna. "Magaling. Magnanakaw." Hindi na nakapagsalita si Leah. Ang hiya at takot ay sabay na bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay mapayuko habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Makalipas ang isang oras, ipinatawag siya sa opisina ni Don Alejandro. Pagpasok niya, naroon na silang dalawa. Si Don Alejandro ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Si Marites ay nakatayo sa gilid. Ang postura ay puno ng kumpiyansa. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang lahat, ay ang maliit na plato na may maliit na piraso ng cake. Ang ebidensya ng kanyang krimen. "Don Alejandro,"
Simula ni Marites, ang boses ay puno ng pekeng paggalang. Ikinalulungkot kong i-report sa inyo na ang babaeng ito ay napatunayan kong isang magnanakaw. Ikinuwento ni Marites ang lahat, pinalaki ang bawat detalye, na para bang si Leah ay nahuling nagnanakaw ng mga alahas ng pamilya. Hindi lang ito tungkol sa cake, sir. Pagtatapos ni Marites, tungkol ito sa tiwala at sa patakaran ng bahay na ito. Isang kasambahay na hindi mapagkakatiwalaan ay isang panganib. Kailangan siyang tanggalin sa trabaho. Ngayon din. Ang bawat salita ni Marites ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Leah. Hindi na siya umimik. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Ano pa ang sasabihin niya? Totoo naman ang lahat. Nagnakaw siya. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Paano na si Marco? Paano na ang kanyang pamilya sa Samar? Saan sila pupunta? Naghihintay siya. Naghihintay sa hatol ni Don Alejandro. Isang salita lang mula dito at tapos na ang lahat. Tumingin sa kanya si Don Alejandro. Ang mga mata nito ay malamig at malalim, parang dalawang madilim na balon na walang katapusan, walang emosyon, walang awa. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado at kontrolado, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay yumanig sa buong silid. Tumingin ito kay Marites, hindi kay Leah, at sinabi sa isang malamig at pinal na tono, "Ako ang nag-utos sa kanya na kunin yon." Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging napakabigat, na para bang ang hangin mismo ay nagyelo. Ang mukha ni Marites ay isang palabas ng sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagtataka, at sa huli, hindi maitagong pagkainis. Ang nangiting tagumpay sa kanyang mga labi kanina ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang mahigpit na linya. "People, sir?" Nanginginig ang boses ni Marites. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Hindi inalis ni Don Alejandro ang tingin kay Marites. Ang mga mata niya ay nanatiling malamig at hindi natitinag. Pero sa loob-loob niya, isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsimulang gumalaw. "Ang sabi ko," pag-uulit niya, mas dahan-dahan at mas may diin sa bawat salita. "Ako ang nag-utos kay Leah na kumuha ng cake. May problema ba doon, Marites?" Ang tanong ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hamon, isang pader na bigla niyang itinayo sa pagitan ni Marites at Leah. Natigilan si Marites. Sa loob ng 20 taon ng paninilbihan niya sa mga Montenegro, ngayon lang siya sinagot ng ganito ng kanyang amo. Siya ang mayordoma. Siya ang nagpapatakbo ng bahay na ito. Ngunit sa isang iglap, ipinaramdam sa kanya ni Don Alejandro na siya ay isa lamang empleyado. Wala po, sir. Paumanhin po," sabi ni Marites na pipilitang yumuko. "Hindi ko po alam." "Ngayon alam mo na." Simpleng sagot ni Alejandro. "Maari ka nang bumalik sa iyong trabaho." At Marites, dagdag niya bago pa man makatalikod ang mayordoma, "Ayokong marinig na muli mong ginugulo si Leah. Malinaw ba?" Ang utos ay malinaw. Isang direktang sampal sa awtoridad ni Marites. Tumango na lang ito, hindi na nakapagsalita, at mabilis na lumabas ng opisina. Dala ang kanyang pagkatalo. Naiwan sa silid si Leah. Nakatayo pa rin siya roon, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang pagkabigla ay napakalaki, kaya't hindi pa niya ito lubusang maintindihan. Bakit? Bakit siya tinulungan ng amo niyang halos hindi niya nakikita o nakakausap? "Umalis ka na," sabi ni Don Alejandro. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ibinalik nito ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa na para bang walang nangyari. Parang natauhan si Leah. "Salamat po, sir. Maraming salamat po," sabi niya, halos pabulong. Hindi sumagot si Don Alejandro. Mabilis na lumabas si Leah ng opisina. Ang puso niya ay pinaghalong takot, gulat, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Pasasalamat? Oo,
Pero meron pang iba. Isang pakiramdam ng pagtataka sa lalaking nasa likod ng malamig na maskara. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Alejandro sa kanyang security room. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan niya ang nangyari kanina. Bakit niya ginawa iyon? Ang sagot ay parehong simple at komplikado. Pinanood niya sa monitor si Leah na pumasok sa kanyang silid. Nakita niya kung paano nito inilabas ang maliit na plato na may cake. Nakita niya kung paano nito ginising si Marco. At nakita niya ang purong, hindi mababayarang kislap sa mga mata ng bata nang matikman nito. Sa unang pagkakataon sa buhay nito, ang lasa ng tsokolate. Isang gaong ngiti. Isang simpleng nangiti mula sa isang bata. At sa isang iglap, bumalik na naman ang alaala ni Miguel. Noong ikalima nitong kaarawan, si Isabela mismo ang gumawa ng chocolate cake. Ganoon na ganoon din ang kislap sa mga mata ni Miguel nang hipa nito ang mga kandila. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Alejandro ang sarili. Ang pagprotekta niya kay Leah ay hindi lang dahil sa awa. Ito ay isang paraan para protektahan ang isang imahe, isang alaala na biglang nabuhay sa katauhan ng dalawang estranghero. Ang pagtulong kay Leah na maibigay ang cake sa bata ay parang isang paraan para maitama ang isang bagay na hindi na niya kailanman maibabalik. Isang maliit, desperadong pagtatangka na muling maramdaman ang pakiramdam ng pagiging isang tagapagtanggol. Isang ama, ang pakiramdam ng kabiguan na bumalot sa kanya sa loob ng 10 taon ay bahagyang gumaan. Ang kontrol na hinahanap niya sa pamamagitan ng mga kamera ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang isang simpleng akto ng interbensyon, isang desisyon na baguhin ang takbo ng isang maliit na pangyayari, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapangyarihan, hindi para magmasid, kundi para magbago. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lang siya isang tagamasid. Naging isa na siyang anino na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Isang gabi, nakita niya sa kamera na paubos na ang bigas na itinago ni Leah sa ilalim ng kama. Kinabukasan, bago pa man magising ang lahat, nag-iwan siya ng isang maliit na sako ng bigas sa likod ng pinto ng kusina kung saan alam niyang si Leah ang unang makakakita. Nang mapansin niyang ang tanging laruan ni Marco ay ang lumang kotse na gawa sa kahoy, umakyat siya sa bodega at tahimik na ibinaba ang isang kahon. Sa loob nito ay ang mga lumang aklat pambata at ilang piling laruan ni Miguel. Maingat niyang inilagay ang kahon sa isang sulok ng hardin kung saan madalas maglinis si Leah. Ang bawat tulong niya ay tahimik at walang pangalan. Isang sikretong ugnayan sa pagitan niya at ng 2 taong hindi man lang alam na mayroon silang isang hindi inaasahang kakampi. Isang gabi, pagkatapos iwan ang isang supot ng prutas malapit sa pinto ng silid ni Leah, pabalik na sana siya sa kanyang kwarto nang makita niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa gilid ng pinto. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay mula sa application form ni Leah. Sa papel, may 2 salitang nakasulat sa simple ngunit malinis na paraan. Salamat po. Tinitigan ni Don Alejandro ang papel sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay parang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kayamanan niya. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at sa dilim ng pasilyo, isang napakaliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon. Ang library ay ang pinakatahimik at pinakamalungkot na lugar sa buong mansyon. Bihira itong buksan at mas bihirang may pumasok. Ang hangin sa loob ay mabigat at alinsangan na may amoy ng lumang papel at alikabok na hindi na natanggal ng panahon. Ito ang perpektong lugar para kay Marites na i-assign kay Leah para sa general cleaning, isang trabahong magtatagal ng buong araw
at maglalayo sa kanya sa ibang bahagi ng bahay. Para kay Leah, okay lang. Ang katahimikan ay mas gugustuhin niya kaysa sa mga matang mapanuri ni Marites. Dito, malaya siyang mag-isip habang nagpupunas ng mga naglalakihang estante ng libro. Ang kabaitan ng kanyang misteryosong tagapagtanggol ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi na siya gaanong takot, pero mas naging maingat siya. Alam niyang isang pagkakamali lang, hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati na rin ang kung sino mang taong tumutulong sa kanya sa mga anino. Habang inaabot ang pinakamataas na shelf gamit ang isang maliit na hagdan, nadulas ang kanyang kamay sa isang malaking libro na nababalutan ng alikabok. Sinubukan niyang saluhin ito, pero huli na. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Naku po! Bulong niya sa sarili, mabilis na bumaba para pulutin ito. Hindi ito isang ordinaryong libro. Makapal ang balat nito na gawa sa leather at mabigat. Walang pamagat. Walang kahit anong marka sa pabalat. Dahil sa kuryosidad, maingat niya itong binuksan. Hindi ito libro. Isa itong photo album. Sa unang pahina, isang larawan ng isang napakagandang mag-asawa noong kanilang kasal. Nakangiti sila. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Halos hindi niya nakilala. Si Don Alejandro na walang bakas ng lamig at pagdududa sa mukha. At si Doña Isabela na ang nanangiti ay parang kayang pailawin ang buong mundo. Napakaganda. Napakasaya. Anong nangyari? Inilipat niya ang pahina. Mga larawan ng kanilang mga biyahe. Paris, Japan, Italy. Mukha silang mga artista sa pelikula. Ang saya sa mga larawan ay napakatotoo, kaya't naramdaman ni Leah ang isang kirot sa kanyang puso. Isang kirot ng panghihinayang para sa kaligayahang halatang nawala na. At sa sumunod na pahina, isang bagong mukha ang lumitaw. Isang sanggol. Habang inililipat niya ang mga pahina, nakita niya ang paglaki ng bata. Isang masayahing batang lalaki na may maitim na buhok at mga matang kumikinang. Sa bawat larawan, kitang-kita ang pagmamahal na nakapalibot sa kanya. Mga kaarawan Pasko, mga simpleng hapon sa hardin. Ito ang pamilyang Montenegro, bago pa man ito maging isang malamig na mansyon ng mga multo. Huminto si Leah sa isang partikular na larawan. Nakunan niya ang hininga. Sa larawan, ang batang lalaki, na marahil ay mga 4 o 5 taong gulang noon, ay masayang nakaupo sa isang kabayong tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay puno ng saya, at sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang laruan. Isang maliit na kotse na gawa sa kahoy na pabilis ang tibok ng puso ni Leah. Ang disenyo, ang hugis, ang maliliit na ukit sa gilid. Imposible. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ito ang paboritong laruan ni Marco, ang nag-iisang bagay na dala-dala nito noong una niya itong makita. Hindi ito pinakakawalan ng bata, lalo na kapag natutulog. Ngayon lang niya ito nahiram sandali para tahiin ang isang maliit na punit sa kanyang uniforme. Binuksan niya ang panyo. Inilagay niya ang kotse-kotsehan sa tabi ng larawan sa album. Nabitawan niya ang album. Parehong-pareho. Hindi lang magkahawig, hindi lang magkatulad. Iisa lang sila. Bawat gasgas, bawat marka ng pagkaluma ay magkatugma. Paano? Paanong napunta kay Marco ang laruan ng namatay na anak ng mga Montenegro? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Si Marco, may kaugnayan ba siya sa pamilyang ito? Isang magnanakaw ba ang mga magulang niya? O may mas malalim pa bang sikreto sa likod ng lahat? Nanginginig siyang yumuko para pulutin ang album. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa sahig, isang anino ang tumabon sa liwanag. Anong ginagawa mo? Ang boses ay mahina.
Ngunit sa katahimikan ng library, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Ang lamig nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan, dahan-dahang itinaas ni Nelia ang kanyang ulo. Nakatayo sa may pinto si Doña Isabela. Ang mga mata nito ay nakapako, hindi sa kanya, kundi sa nakabukas na album sa sahig, sa larawan ng kanyang masayang anak. Ang mukha ni Doña Isabela, na laging blanko at walang emosyon, ay biglang nagbago. Nakita ni Lia ang pagdaan ng sakit, ng galit, ng matinding pangungulila sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin ito mula sa album patungo kay Lia, at ang blangkong tingin ay napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Pagdududa. Parang isang hayop na nasugatan, dahan-dahang lumapit si Doña Isabela. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Yumuko ito at kinuha ang album, niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At pagkatapos, tinitigan niya si Lia. Ang mga mata ay nanlilisik sa sakit at hinala. Sino ka ba talaga? Tanong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa amin? Para kay Marites, ang kaayusan ay isang relihiyon at ang mansyon ng mga Montenegro ang kanyang simbahan. Sa loob ng 20 taon, siya ang naging tagapag-alaga ng mga alituntunin nito, ang tagapagtanggol ng katahimikan nito. At si Lia Reyes, sa kanyang paningin, ay isang ahas na dahan-dahang gumagapang papasok, handang tumuklaw at mag-iwan ng lason. Ang insidente sa library ang nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala. Nakita niya kung paano lumabas si Doña Isabela mula roon. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Yakap-yakap ang album na parang isang kalasag. Agad niyang nilapitan ng kanyang amo. Doña Isabela, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalalang matagal nang sinanay. Ang album, si Miguel. Hirap na sabi ni Isabela. Nakita niya, siya ang may hawak. Kinuyom ni Marites ang kanyang mga palad. Tama siya mula pa sa simula. Ang babaeng ito ay hindi isang simpleng katulong. Isa itong manloloko na may masamang balak. Ginagamit nito ang kahinaan ng pamilya, ang sugat na hindi pa naghihilom para sa sarili nitong kapakanan. Maging si Don Alejandro ay tila nabubulag na rin sa mga pakanan nito. Hindi niya ito hahayaan. Kung ang mga amo niya ay hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, siya ang gagawa noon para sa kanila. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi maikakaila. Isang ebidensyang yayanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Lia. At alam niya kung ano yon, ang laruang kotse. Kinabukasan, gumawa siya ng plano. Inutusan niya si Lia na gawin ang isang trabahong pinakaayaw ng lahat. Ang maglinis ng mga bintana sa labas ng ikalawang palapag. Isa itong trabahong matagal at nakakapagod at higit sa lahat, malayo sa silid nito. Habang si Lia ay abala sa pagpupunas ng salamin sa ilalim ng sikat ng araw, si Marites naman ay dahan-dahang pumasok sa silid ng dalaga. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito, pero ngayon, meron siyang partikular na hinahanap. Hinalughog niya ang lahat. Ang ilalim ng kama, ang likod ng mga damit sa aparador, ang maliit na baul sa paanan ng kama. At doon, sa ilalim ng mga lumang damit ni Lia, nakita niya ito. Nakabalot sa isang maruming panyo. Ang maliit na kotse na gawa sa kahoy. Dinampot niya ito. Malamig at makinis sa kanyang palad. Ito ang sandata ni Lia. Ang ginagamit nito para buksan ng mga alaala, para gisingin ang sakit. At ngayon, ang sandatang ito ang gagamitin niya para wasakin ang dalaga. Hawak ang ebidensya. Ang una niyang pinuntahan ay si Doña Isabela. Naabutan niya itong nakaupo sa veranda, nakatingin sa kawalan. Doña Isabela,
Malumanay niyang sabi, "Alam ko pong masakit, pero kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Ang babaeng iyan ay nilalaro lang tayo. Sinadya niya ang lahat. Ang pagpapakita niya sa inyo ng album, may dahilan po yun." Ipinakita niya ang laruang kotse. Nakita ko po ito sa kanyang mga gamit. Ang laruan ni Sir Miguel. Paano po ito napunta sa kanya? Hindi po ba malinaw? Ginagamit niya ang alaala ng inyong anak para makuha ang awa at tiwala ninyo. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na maingat niyang ibinuhos sa nagdurugong puso ni Isabela. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng ginang, mula sa kalungkutan, naging pagkalito, at sa huli, isang malamig na galit. Sunod niyang pinuntahan ang opisina ni Don Alejandro. Mas formal ang kanyang diskarte. "Sir, may mahalaga po akong sasabihin. Isang bagay na may kinalaman sa seguridad ng pamamahay na ito." Sabi niya, ang boses ay seryoso. "Hinihiling ko po sana na magkaroon tayo ng pag-uusap mamayang gabi, kasama si Doña Isabela." Hindi siya tinanggihan ni Don Alejandro. Ang mukha nito ay blanko gaya ng dati, pero nakita ni Marites ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Alam niyang nakikinig ito. Nang gabing iyon, ang sala ay nabalot ng isang mabigat na tensyon. Si Don Alejandro ay nakaupo sa isang silya, tahimik na nagmamasid. Si Doña Isabela ay nasa sofa. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Ang mukha ay maputla. Si Marites ay nakatayo sa gitna, na parang isang piskal na handa nang ilahad ang kanyang kaso. "Ipatawag ninyo si Lia," sabi ni Marites sa isa pang katulong. Ilang sandali pa, pumasok si Lia sa sala. Kitang-kita sa mukha nito ang pagtataka. Napatingin ito sa kanilang tatlo at ang pagtataka ay napalitan ng kaba. "May kailangan po ba kayo?" tanong ni Lia. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Marites. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa center table. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang laruang kotse na gawa sa kahoy at maingat na inilapag sa makintab na ibabaw nito. Ang maliit na tunog ng kahoy na tumama sa salamin ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Tumingin si Marites kay Lia, pagkatapos ay sa kanyang mga amo. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang pakiramdam ng katuwiran. "Don Alejandro, Doña Isabela," deklara niya. Ang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ang babaeng ito ay isang manloloko at may pruweba ako." Ang maliit na kotseng gawa sa kahoy sa ibabaw ng mesa ay parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Tinitigan ito ni Lia at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang huling piraso ng ebidensya, ang huling pako sa kanyang kabaong. Paano? Paano ito nakuha ni Marites? Ang laruang ito, pagpapatuloy ni Marites, ang boses ay parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. "Ay pagmamay-ari ni Sir Miguel. Nakita ko mismo sa mga lumang litrato at natagpuan ko ito sa silid ni Lia." Tumingin si Marites kay Doña Isabela. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. "Doña, hindi po ba't ito rin ang dahilan kung bakit kayo sinaktan ng babaeng ito sa library? Sinadya niyang ipakita sa inyo ang album. Sinadya niyang ipaalala ang lahat para makuha niya ang inyong simpatsya. Hindi po totoo yan." "Yan." Halos pabulong na, sabi ni Lia. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. "Pakinggan niyo po ako." Ngunit walang gustong makinig. Ang mukha ni Doña Isabela ay isang maskara ng malamig na sakit. Ang sakit ng isang inang muling binuksan ng sugat. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Lia ang pagkamuhi. "Napakawalang hiya mo," sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang bubog. "Ginamit mo ang anak ko." Ang bawat salita ay isang sampal.
Napailing si Leah. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi po. Nagkataon lang po ang lahat. Nagkataon? Tumawa si Marites ng mapakla. Nagkataon na alam mo kung nasaan ang album. Nagkataon na nasa iyo ang laruan ng namatay nilang anak. Huwag mo kaming gawing tanga, Leah. Tumingin si Leah kay Don Alejandro, ang kanyang huling pag-asa. Ang taong tumulong sa kanya sa dilim. Ang taong nag-iwan ng pagkain at gamot. Ngunit ang mukha nito ay blangko. Isang pader na bato. Walang emosyon, walang mababasa. Tinitingnan lang siya nito na para bang isa siyang estrangherong ngayon lang niya nakita. Nawalan na ba siya ng kakampi? Nag-iisa na lang ba talaga siya? Ang bigat ng lahat ng ito, ang takot, ang hiya, ang sakit, ay biglang bumuhos. Napahagulgol si Leah, isang malakas, hindi mapigilang pag-iyak ng isang taong wala ng matakbuhan. Patawad po, iyak niya. Patawarin niyo po ako. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ang bumasag sa tensyon sa silid. At ang tunog na yon ay narinig. Isang pinto sa gilid ng sala, isang maliit na pinto patungo sa isang utility closet kung saan pinatago ni Leah si Marco kanina, ay dahan-dahang bumukas. Isang maliit na anino ang lumabas. Nanginginig. Takot si Marco. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ate Leah. At sa kanyang munting mundo, kapag umiiyak si ate Leah, kailangan niya itong damayan. Natigil ang lahat. Napatingin ang lahat sa batang biglang lumitaw sa gitna ng kanilang pagtutuos. Nanlaki ang mga mata ni Marites sa gulat na agad napalitan ng isang ngiting tagumpay. Sinasabi ko na nga ba? Mayroon pa siyang itinatago. Marco, hindi! Sigaw ni Leah. Sinusubukang tumakbo palapit sa bata. Pero huli na. Nakita na siya ng lahat. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Doña Isabela. Nang makita niya ang bata, isang buhay na batang lalaki na nakatayo sa sala kung saan dati naglalaro ang kanyang anak, ay para siyang tinamaan ng kidlat. Napatayo siya, ang isang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat at matinding sakit. Ang pagkakaroon ng isang bata sa bahay na ito ay isang paglapastangan sa alaala ni Miguel. Nawasak ang mundo ni Leah. Ang sikretong iningatan niya ng kanyang buhay ay nabunyag na. Wala na siyang lusot. Tapos na ang lahat. Wala na siya nang inisip kundi ang protektahan si Marco. Mabilis siyang tumakbo palapit sa bata. Niyakap ito at ipinaharap sa kanya para hindi nito makita ang galit sa mga mukha ng mga tao. Dahan-dahan, dinala ng kanyang mga nanginginig na tuhod. Lumuhod si Leah sa sahig. Yakap-yakap si Marco. Ipinailalim niya ang kanyang ulo sa kahihihiyan at pagkatalo. Wala nang dahilan para magpaliwanag. Wala nang dahilan para lumaban. Patawad po. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko po ang lahat. Patawarin niyo po ako. Palayasin niyo na po kami. Patawad po. Tinatanggap na niya ang lahat. Ang pagkawala ng trabaho, ang pagbalik sa kalye, ang pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Ang mahalaga lang ay maprotektahan niya si Marco. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Leah. Hinihintay ng lahat ang huling salita, ang pinal na hatol mula sa hari ng mansyon. Sa wakas, nagsalita si Don Alejandro. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay hindi para kay Leah, hindi para kay Marites, hindi rin para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata, sa batang nakatago sa likod ni Leah. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng lamig. Ito ay seryoso, direkta, at may bigat na hindi pa naririnig ng sinuman sa bahay na yon. Anak, sabi niya, ang salita ay nagpatigil sa pag-iyak ni Leah. Sino ang nanay mo? Ang tanong ni Don Alejandro ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang matalim na salita
na humiwa sa bawat hibla ng tensyon sa silid. Ang lahat ng mata, ang mga mata ni Lia na puno ng pagkalito, ang mga mata ni Marites na puno ng pagtataka, at ang mga mata ni Isabela na puno ng sakit ay napako sa kanya. Pagkatapos ay sa bata. Si Marco, na nakayakap pa rin kay Lia, ay dahan-dahang sumilip. Ang takot sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng kuryosidad. Ang lalaking ito, ang amo na kinatatakutan ng lahat, ay hindi galit. Ang boses nito ay malumanay. Si Nanay. Umpisa ni Marco. Ang boses ay nanginginig at mahina. Wala na po siya. Isang kirot ang naramdaman ni Alejandro sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ipinakita. Kailangan niyang malaman. May isang puwersang hindi niya maintindihan ang nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Ang lolo mo nasaan siya? Tanong ulit ni Alejandro. Wala na rin po, sagot ni Marco. At isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero sabi po niya sa akin, sabi po ng lolo, nagtrabaho daw po siya dati sa isang malaking bahay. Dito po yata. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Alejandro. Marami siyang naging empleyado. Marami siyang naging driver. Ngunit may isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. May litrato ka ba ng nanay mo? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na lumalabas. Tumango si Marco. Maingat niyang kinuha mula sa bulsa ng kanyang lumang shorts ang isang maliit na katupit-tuping papel. Kupas na ito at lukot na lukot. Halatang iningatan ng napakatagal na panahon. Inabot niya ito kay Don Alejandro. Nanginginig ang kamay ni Alejandro nang tanggapin niya ang litrato. Dahan-ahan niya itong binuklat. Ang oras ay tila tumigil. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Sa litrato, isang dalagang may napakagandang mga ngiti ang nakayakap sa isang matandang lalaki. Ang mukha ng matandang lalaki ay pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Ang kanyang mga mata ay mabait. Ang kanyang buhok ay medyo manipis na. At sa gilid ng kanyang labi ay may isang maliit na nunal. Si Mang Nestor Reyes. Ang kanyang tapat na driver sa loob ng 15 taon. Ang lalaking tinanggal niya sa trabaho. Ang lalaking sinumbatan niya. Ang lalaking idiniin niya. Kahit walang matibay na ebidensya, nakasabwat sa kidnapping ng kanyang anak na si Miguel, biglang bumalik ang lahat. Ang alaala ay isang rumaragasang baha na sumira sa pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Ang gabi ng kidnapping, ang pagwawala ni Mang Nestor sa kanyang opisina. Sir, wala po akong kasalanan. Maniwala po kayo sa akin. Itinuring ko pong anak si Miguel. Ang pagmamakaawa nito, lumuluha, nakaluhod. Ngunit ang puso ni Alejandro noon ay bato. Puno ng galit, puno ng sakit. Kailangan niya ng mapagbubuntunan. Umalis ka. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Magnanakaw. Traidor! Ang mga salitang iyon. Mga salitang sinabi niya sa isang taong walang kasalanan. Mga salitang sumira sa buhay ng isang pamilya. Nalaman niya makalipas ang ilang buwan na namatay sa sama ng loob ang asawa ni Mang Nestor. At si Mang Nestor, kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae, ay nawala na parang bula. At ngayon, ang apo nito ay nasa harapan niya. Naramdaman ni Alejandro ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa laruang kotse sa mesa. Hindi ito ninakaw. Siyempre hindi. Naalala niya ngayon, bago pa man ang kaarawan ni Miguel, si Mang Nestor mismo ang gumawa ng laruang yon. Regalo nito para sa kanyang anak. Para po laging maaalala ni Sir Miguel ang kanyang lolo Nestor, sabi nito noon. Ang laruang ito ay hindi ninakaw. Ito ay ipinamana. Mula sa isang lolo, sa kanyang apo. Binitawan ni Alejandro ang litrato. Dahan-dahan itong lumipad pababa
sumasayaw sa hangin bago tuluyang lumapag sa sahig. Diyos ko! Bulong niya. Ang mga salita ay puno ng sakit, ng pagsisisi, ng isang dekadang pagkakasala. Anong nagawa ko? Sa unang pagkakataon sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng kanyang mga kasambahay, ang dakilang Don Alejandro Montenegro ay gumuho. Napaluhod siya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bigla niyang pinasan. Ang mga luhang hindi niya inilabas sa loob ng 10 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napatulala ang lahat. Si Marites ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Lia ay nakatingin lang, hindi maintindihan ang biglaang pagbabago ng lahat. Ngunit si Isabela, na kanina'y puno ng galit, ay nakatingin sa kanyang asawa na lumuluha sa sahig. Pagkatapos, tumingin siya sa bata. Ang apo ng kanilang tapat na driver, isang inosenteng batang naging biktima ng kanilang trahedya, ng kanilang pagkakamali. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong mas malakas, mas malalim. Isang emosyon ng pagkaunawa at awa. Dahan-dahan na para bang isang taong muling natututong maglakad, humakbang si Isabela. Nilampasan niya ang kanyang asawa. Nilampasan niya si Lia. Huminto siya sa harap ni Marco. Ang bata ay napatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Umupo si Isabela sa sahig para maging kapantay ng bata. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. At doon, sa gitna ng mga wasak na piraso ng kanilang mga buhay, isang bagay na milagroso ang nangyari. Ngumiti si Doña Isabela, isang nangiting may kasamang luha, isang nangiting puno ng sakit, ngunit mayroon ding pag-asa. "Halika, apo," sabi niya. Ang boses ay malambing at basag. "Halika ka kay Lola." Ang sala ay naging isang tahimik na entablado matapos ang isang napakabigat na dula. Si Lia ay nanatiling nakaluhod sa sahig, yakap pa rin si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nakamasid sa eksenang nabubuo sa kanyang harapan. Isang eksenang hindi niya kailanman inakala na posible. Si Doña Isabela, ang babaeng yelo, ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang apo na ngayon lang niya nakilala. May mga ibinubulong ito kay Marco, malalambing na salita na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa pisngi ng ginang, ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng isang bagay na mas malalim, isang pagbabalik. Si Don Alejandro ay dahan-dahang tumayo. Ang dating tindig nito na puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang anyo ng pagpapakumbaba. Ang mukha nito ay bakas pa rin ng sakit, ngunit wala na ang lamig. Wala na ang pader. Tumingin ito sa kanyang asawa at sa bata, at sa mga mata nito, nakita ni Lia ang isang dekadang pagsisisi. Tumingin ito sa direksyon ni Marites na nakatayo sa isang sulok, maputla at hindi makagalaw. Walang sinabi si Don Alejandro, ngunit ang isang tingin na iyon ay sapat na. Dahan-dahang tumalikod si Marites at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay parang pasan ang bigat ng buong mundo. Naiwan silang apat. Isang sirang pamilya, isang batang nagbabalik ng nakaraan, at isang katulong na naging sanhi at saksi ng lahat. Pakiramdam ni Lia ay hindi siya kabilang doon. Ito ay isang sagrado at pribadong sandali. Dahan-dahan, sinubukan niyang tumayo para umalis, para bigyan sila ng espasyo. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. "Huwag kang umalis, Lia," sabi ni Don Alejandro. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kanyang mag-ina. "Bahagi ka nito." Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang mabigat at malungkot na katahimikan na bumabalot sa mansyon ay napalitan ng isang bago, maselang uri ng katahimikan. Isang katahimikang may halong pag-asa. Isang umaga, habang nagkakape si Lia sa kusina, pumasok si Marites.
Inaasahan ni Leah ang dati nitong matalim na tingin, ngunit sa halip, yumuko lang ito. Nagulat si Leah nang magsalita ito. "Leah!" Umpisa ni Marites, hindi makatingin ng diretso. "Patawarin mo ako." Natigilan si Leah. "Naging bulag ako sa aking katapatan." Pagpapatuloy nito, ang boses ay nanginginig. "Sa kagustuhan kong protektahan sila, ako pa ang mas nakasakit. Patawad." Pagkatapos noon, iniwan ni Marites ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Leah at tahimik na umalis. Naiwan si Leah na nakatulala, hawak ang tasang bigay ng taong dati kaaway niya. Ito pala ang simula ng paghilom. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita niya kay Doña Isabela. Ang ginang na dati isang multo ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Ang sentro ng kanyang bagong mundo ay si Marco. Isang hapon, nakita ni Leah mula sa bintana ang isang eksenang nagpaluha sa kanya. Nasa hardin si Doña Isabela at si Marco. Sa mismong lugar kung saan dati naglalaro si Miguel. Nakaupo ang ginang sa damuhan at sa kanyang kandungan ay si Marco habang binabasahan niya ito ng isang lumang librong pambata. Ang boses ni Doña Isabela ay malambing at ang tawa ni Marco ay parang musika na muling nagbigay buhay sa dati malungkot na hardin. Sa sandaling iyon, hindi na si Doña Isabela ang amo niya. Siya ay isang lola. Isang lola na muling natutong magmahal. Isang gabi, ipinatawag si Leah sa opisina ni Don Alejandro. Ang kaba ay naroon pa rin, ngunit wala na ang takot. Pagpasok niya, nakaupo si Don Alejandro sa likod ng kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ito blanko. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may kapayapaan. "Maupo ka, Leah," sabi nito. Umupo si Leah sa silyang nasa harapan niya. "Hindi ko alam kung paano magsisimula." Umpisa ni Don Alejandro, ang boses ay mababa. "Ang salitang sorry ay hindi sapat para sa lahat ng pinsalang nagawa ko sa pamilya ni Marco at sayo." Umiling si Leah. "Sir, wala po kayong kasalanan sa akin." "Mayroon," giit ni Alejandro. "Ginamit ko ang mga kamera para bantayan ka, para paghinalaan ka. Ngunit sa huli, ang mga kamera rin ang nagpakita sa akin ng katotohanan. Ipinakita nila sa akin ang iyong kabutihan, Leah. Isang kabutihang matagal ko nang kinalimutan na mayroon pa pala sa mundo." Huminto ito at tinitigan siya ng diretso. "Ikaw ang nagdala kay Marco dito. Ikaw ang naging tulay para harapin namin ang aming nakaraan. Utang namin sa iyo ang pangalawang pagkakataong ito." Hindi na napigilan ni Leah ang kanyang mga luha. Ang lahat ng hirap, lahat ng takot, ay tila nagbunga ng isang bagay na napakaganda. Nagdesisyon ang pamilya Montenegro na opisyal na ampunin si Marco. Siya na ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanilang naiwan. Isang paraan para itama ang pagkakamali ng nakaraan at bigyan ng magandang kinabukasan ang apo ng taong kanilang sinaktan. Si Leah, mula sa pagiging katulong, ay naging parang isang nakatatandang kapatid, isang mahalagang bahagi ng bagong nabubuong pamilya. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Marco sa kanyang bagong mga aklat, pumasok si Don Alejandro sa silid. May dala itong isang brown envelope. "Leah," sabi nito, at may kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti. Inabot nito sa kanya ang envelope. Nagtataka, binuksan ito ni Leah. Sa loob, naroon ang mga papeles. Mga papeles mula sa isang unibersidad sa Maynila. Isang admission form na nakapangalan sa kanya. At isang scholarship grant na sasagot sa lahat ng kanyang pag-aaral. Napatingin si Leah kay Don Alejandro. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. "Sa application form mo, isinulat mo na ang pangarap mo ay makapagtapos ng pag-aaral," sabi ni Don Alejandro. "Ito na ang simula ng mga pangarap mo, Leah. Karapatan mo yan." Niyakap ni Leah ang mga papeles sa kanyang dibdib. Ang mga luha na bumuhos
ay hindi na luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng purong pasasalamat at hindi masukat na kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang bagyo, sisikat na rin ang araw para sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tuluyan ng nagbago. Ang dating lamig na bumabalot sa mga pader ay napalitan ng init. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napuno na ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Marco na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo, ang malambing na boses ni Doña Isabela na nagbabasa ng kwento, at minsan, ang mahinang tawa mismo ni Don Alejandro. Nakatayo si Lia sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong silid. Hindi na ito ang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Isa na itong maaliwalas na silid na katabi ng kwarto ni Marco. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon at halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Suot niya ang isang puting blusa at asul na palda, ang uniforme ng kanyang unibersidad. Malinis, plansado, at amoy bago. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at sa kanyang likod ay nakasukbit ang isang bag na puno ng mga bagong libro at kwaderno. Ito na ang araw, ang kanyang unang araw sa kolehiyo. "Ate Lia," isang maliit na boses ang tumawag sa kanya mula sa pinto. Lumingon siya at nakita si Marco na ngayon ay mas matangkad na at mas malusog. Suot din nito ang sarili nitong uniforme para sa kindergarten. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. "Ate Lia, ang ganda-ganda mo." Ngumiti si Lia at lumuhod para maging kapantay nito. "Ikaw din, Marco. Ang gwapo-gwapo mo sa uniform mo. Ready ka na ba para sa school?" Masayang tumango ang bata. "Opo," sabi ni Lola. "Magaling daw po ako mag-drawing. Magdo-drawing po ako ng pamilya natin." Ang salitang pamilya. Dati, ang salitang iyon ay nagdudulot ng kirot ng pangungulila kay Lia. Ngayon, nagdudulot ito ng init at saya sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya sa Samar ay ligtas na. Sa tulong ng mga Montenegro, nakapagpatayo sila ng bagong, mas matibay na bahay, at ang kanyang mga kapatid ay nakapag-aral na muli. At dito sa Maynila, mayroon siyang isang bagong pamilya. Isang pamilyang hindi niya kadugo, ngunit binuo ng pagmamahal at pangalawang pagkakataon. "Halina kayo, handa na ang almusal." Ang boses ni Doña Isabela ay malambing, puno ng sigla na matagal nang nawala. Sabay na bumaba si Lia at Marco. Sa dining room, ang mahabang mesa na dati laging walang laman ay ngayon ay may 4 na nakahandang plato. Si Don Alejandro ay nakaupo na sa kanyang pwesto, nagbabasa ng dyaryo, ngunit nang makita sila, ibinaba niya ito at ngumiti. "Good morning mga scholars," bati niya. Umupo si Lia sa tabi ni Marco. Si Doña Isabela naman ay naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato. Walang mga katulong sa paligid. Ito ang kanilang bagong ritual tuwing umaga. Sila-sila lang. Isang pamilya na kumakain ng almusal. Habang kumakain sila, ang kwentuhan ay masaya at magaan. Tungkol sa mga assignments ni Lia, sa mga bagong kaibigan ni Marco, sa mga bulaklak sa hardin ni Isabela. Sa gitna ng kanilang tawanan, biglang tumahimik si Don Alejandro. Tiningnan niya silang tatlo, ang kanyang asawa, na muling natutong ngumiti. Ang batang lalaki na nagligtas sa kanilang kaluluwa at ang dalagang nagdala ng pag-asa sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nag-init. "Sa wakas," sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. "Buo na ulit tayo." Napatingin sa kanya si Isabela at inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pinagsiklop nila ang kanilang mga palad. Isang kilos na nagsasabi ng lahat ng hindi na kailangang bigkasin. Tumingin si Lia sa kanilang lahat. Ang eksena ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Naalala niya ang gabi ng kanyang pagdating. Basang-basa, takot,
at walang kasiguraduhan. Hindi niya inakala na ang madilim na gabing iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamaliwanag na umaga ng kanyang buhay. Ang pamilya, naunawaan niya ay hindi tungkol sa dugo. Hindi ito tungkol sa pangalan o sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa mga taong hindi mo inaasahan, sa pagbibigay ng kanlungan sa mga naliligaw, at sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng magkakasama. At sa umagang yon, sa loob ng mansyon na dati puno ng kalungkutan, isang bagong pamilya ang nagsimulaan ng kanilang bagong kabanata. Hindi na binabagabag ng mga multo ng nakaraan, kundi nakatingin sa isang kinabukasang puno ng pag-asa at pagmamahal. At dito, nagtatapos ang kwento ni Lia, Marco, at ng pamilyang Montenegro. Hanggang sa muli, mga minamahal naming tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay kasama ang bawat karakter sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang mga karakter na ito ay tila nabuhay sa aking isipan at naging bahagi na rin ng aking araw-araw. Naramdaman ko ang takot at determinasyon ni Lia, ang bigat ng pagsisisi ni Don Alejandro, ang unti-unting paghilom ng puso ni Doña Isabela, at higit sa lahat, ang dalisay na pag-asa sa mga mata ng munting si Marco. Sana po, sa pagtatapos ng kanilang kwento, ay may isang mahalagang aral na tumatak sa inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang maghilom, magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may sisilay na liwanag, at ang isang simpleng gawa ng kabutihan at pagkalinga ay may kapangyarihang baguhin hindi lang ang isang buhay, kundi ang isang buong mundo. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong aral ang inyong babaunin mula sa paglalakbay na ito? Mangyaring i-comment lamang sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong aantig sa ating mga puso. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.